Magandang araw kapatid. Welcome sa mga panalangin channel. Kapatid, dumadaan ka ba ngayon sa mabigat na pagsubok? Feeling mo ba parang wala ng pag-asa? O baka naman pagod ka ng maghintay, magtiwala at maniwala? Kung ito ang pinagdadaanan mo, hindi aksidente na napanood mo ito ngayon. Mag-subscribe ka na sa aming channel at samahan kami araw-araw sa panalangin. Dahil dito, hindi ka nag-iisa. Sa bawat panalangin, may kaagapay ka. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil mananalangin tayo para sa iyo at alam kong may gagawin si Lord sa puso mo ngayon. Bago tayo manalangin ngayong umaga, pakinggan muna natin ang salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, sanay na tayong lahat sa mabilis, madali, at komportableng buhay. Kapag may delay, reklamo agad. Kapag may hirap, parang may mali. Pero ang buhay pananampalataya ay hindi laging smooth sailing. Minsan, kailangan nating harapin ang unos para tumatag ang ating ugat sa Diyos. Katotohanan ng buhay Kristiyano, hindi madali ang buhay. At kahit Kristiyano ka na, hindi ibig sabihin exempted ka na sa pagsubok. Hindi tayo pinangakuan ng Diyos ng buhay na walang problema. Pero ito ang tiyak, pinangakuan niya tayong hindi niya tayo iiwan. Sa araw-araw, maraming forma ang pagsubok, stress sa trabaho, problema sa pamilya, pagkakanulo ng kaibigan, tagal ng paghihintay sa sagot ni Lord. Lahat ng ito ay parang apoy na sumusubok sa ating pananampalataya. Pero hindi ito para sirain tayo. Ito'y may layunin. Layunin ng pagsubok. Ang pagsubok ay hindi parusa. Ito'y paglilinis. Para tayong ginto na nililinis sa init ng apoy. Sa gitna ng paghihirap, lumalabas ang mga bagay na dapat alisin. Takot, pride, insecurities, kasalanan. Sabi sa Proverbs chapter 17 verse 3, ang puso ay sinusubok ng Diyos tulad ng ginto sa apoy. Kapag inilalapit natin ang sarili natin sa Diyos, kahit sa gitna ng apoy, unti-unti niyang binabago ang ating puso. Hindi para makita kung gaano tayo katatag, kundi para gawing mas malinis at mas katulad ni Kristo ang ating pagkatao. Bakit inaalaw ni Lord ang pagsubok? Simple lang pero totoo. Mas mahalaga kay Lord ang maturity mo kaysa sa comfort mo. James chapter 1 verse 2-4 says, magalak kayo kapag dumadaan sa iba't ibang pagsubok dahil ito'y nagpapatatag ng inyong pananampalataya. Sino ba namang matutuwa sa sakit? Pero ang kagalakan dito ay hindi sa hirap, kundi sa bunga ng hirap. Isang pananampalatayang matatag, isang pusong matiyaga, at isang buhay na mas nakaugat sa Diyos. Romans chapter 8 verse 18 reminds us, ang paghihirap ngayon ay walang kapantay sa luwalhating darating. May gantimpala, may saysay, may dulo ang lahat ng ito. Pagpapalit ng perspektibo, kailangan nating palitan ang pananaw natin. Ang pagsubok ay hindi sumpa. Ito ay klase. Imbes na tanungin si Lord ng, bakit ako? Itanong natin, Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Dito tayo natututo. Maghintay equals to patience. Magpatawad equals to forgiveness. Dumepende kay Lord equals to faith. Tumatag sa kabila ng lahat equals to endurance. At habang tayo'y tinuturuan, tayo'y pinapalapit kay Lord. Habang nasasaktan, lalo tayong lumuluhod. Habang nawawala ang kontrol, lalo tayong kumakapit sa Kanya. Panawagan, embrace the process. Kapatid,
Huwag kang tumakbo palayo sa pagsubok. Huwag mong tapusin ang proseso ni Lord sa buhay mo. May layunin ang bawat luha. May halaga ang bawat gabi ng panalangin. God is not trying to break you. He's building you. Kahit hindi mo naiintindihan, magtiwala ka. Dahil ang pananampalatayang sinubok ay pananampalatayang totoo. At ang pananampalatayang totoo ay pinupurihan ng Diyos. Bago tayo manalangin, hayaan mong magbahagi ako ng maikling kwento. May isang lalaking nagdasal sa Diyos at nagsabing, Lord, ayoko na. Suko na ako. Ang bigat na. At sumagot ang Diyos, Anak, bitbitin mo ang krus mo. Dadalhin kita sa dulo. Sa panaginip niya, naglakad siya dala ang krus. Sa gitna ng biyahe, pinutol niya ito dahil sa bigat. Sa bandang dulo ng landas ay may malalim na bangin. At ang tanging daan para makatawid ay ang krus na dala nila. Ang problema, pinutol niya ito. Hindi na ito sapat para maging tulay. Kapatid, minsan gusto na nating putulin ang proseso, laktawan ang sakit, tapusin ang laban. Pero ang krus na binubuhat mo ngayon, ang pagsubok na pinapasan mo, ay posibleng siyang magiging tulay ng pananampalataya mo sa susunod na yugto ng buhay mo. Kaya kapit lang. May layunin ang bigat. Huwag mong bitawan. Yakapin mo ang proseso dahil may ginagawa si Lord. Bago tayo manalangin, huminga ka muna ng malalim. Hayaan mong humupa ang ingay sa paligid mo at ituon ang puso't isipan mo sa presensya ng Diyos. Handa ka na ba? Sama-sama tayong manalangin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Ama namin na makapangyarihan, salamat po sa bawat nanood ngayon. Salamat sa bawat kaluluwang naghahanap sa inyo ngayong umaga. Panginoon, inilalapit namin ang lahat ng nanonood araw-araw sa aming channel. Kayo po ang nakakakita ng kanilang mga iniiyakan, pinagdadaanan, at mga panalangin na minsan hindi na masabi. Maraming salamat dahil hindi nyo sila pinapabayaan. Sa mga mag-iiwan ng prayer request sa comment section, hiling namin Panginoon na tugunin nyo ang kanilang mga panalangin ayon sa iyong perfect will at perfect timing. Dalangin namin na sa bawat nagbabahagi ng kanilang sakit at dalangin, lalo silang mapalapit sa inyo. Turuan niyo po silang magtiwala, kumapit, at maniwalang may ginagawa kayo sa gitna ng lahat. Panginoon, palalimin niyo po ang kanilang pagkakakilala sa inyo. Huwag lamang sila manatiling tagapakinig, kundi maging tunay na tagasunod. Patatagin niyo ang kanilang pananampalataya na sa bawat unos, hindi sila matitinag dahil hawak nila ang katotohanang kasama nila kayo. Lord, alam naming bawat panalangin ay naririnig ninyo at wala ni isa ang nasasayang. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa mga milagro, sa kagalingan, sa kapayapaan, at sa pagbabago na darating sa kanilang buhay. At kung meron mang nanonood ngayon na pagod na, nawawalan ng pag-asa o gustong sumuko na, abutin niyo po sila, Panginoon. Yakapin niyo sila ng inyong presensya. Ipaalala niyo sa kanila na hindi pa tapos ang kwento nila, na habang may Diyos, may pag-asa. Salamat, Holy Spirit, dahil kayo ang nagbibigay lakas sa amin para magpatuloy. Ituro niyo po sa amin kung paano manalangin, lalo na sa mga panahong hindi namin alam ang sasabihin. Kayo ang aming kaagapay sa bawat laban. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung pinagpala ka sa panalangin ito, huwag mong hayaan dito lang ito matapos. Mag-comment ka ng Amen kung nanalangin ka kasama namin.
At kung may gusto kang ipanalangin, ilagay mo lang sa comment section. Hindi lang kami ang mananalangin para sa'yo. Buong community ng mga mananampalataya dito sa channel na ito. Ipanalangin din natin ang isa't isa. Mag-reply ka rin sa mga comment ng iba at sabihin mong, pinagdarasal kita dahil ganito tayo lumalago bilang pamilya sa pananampalataya. At huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa isang kaibigan na kailangan ng lakas at i-subscribe ka na para sa araw-araw na panalangin at pag-asa mula sa salita ng Diyos. Hanggang sa susunod, kapit lang kapatid. May laban ka at kasama mo si Lord. God bless you.